Okay, mga sangkay, may update po tayo sa resort na kontrobersyal doon po sa Chocolate Hills, Bohol. At ayon nga po sa report, mga sangkay, mukhang gigibain ito. Okay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Teto, mga sangkay, maki-update po tayo kasi may balita po, may breaking news ngayon tungkol po doon sa nag-viral na resort sa Bohol. Di ba nga, ang dami pong naging tanong noon, mga sangkay. Hanggang ngayon, pinag-uusapan. At ito, may bagong update. But anyway, bago tayo mag-umpisa, no? Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Okay, sa baba ng video na to, mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. So, pindutin nyo lamang, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page, okay? Ngayon, ito po yung balita. Saan na ba yun? Saan na yun? Ito. Ayan, resort na itinayo sa Chocolate Hills sa Bohol, posible raw na ma-demolish. Ibig sabihin, magiba, mga sangkay. Ang pagkakaalam ko, medyo may hirapan. Nakaraang mga balita about dyan. Medyo may hirapan na ipagiba ito kasi itong mga property ay may mga sariling mga titulo ng lupa na talagang pinagmamay-ari nila. Pero ngayon, ewan ko bakit ito na mga sangkay, posible raw po maharap sa demolition. Hindi nalalayo sa ipinasarang Captain's Peak Resort ang Sagbayan Peak, kung saan ang sementadong viewing deck itinayo sa ibabaw mismo ng burol. Oh, ayan. Ayan pa yung isang resort, ha. Isa rin ito sa resort, mga sangkay, na nabisto doon po sa Bohol. Nasa ibabaw po siya ng Chocolate Hills. Alam na, nagkakabisto-bisto na po ngayon. Ano bang mayroon sa Bohol? Yung government mismo nila, yung local government. Mga tulog ba yung mga opisyal dyan? Bakit ganito ang nangyayari? Hindi ba nila alam to? Napaka-imposible naman, no? Na hindi nila alam itong ganitong klaseng nagaganap sa kanilang lugar. Biruin mo, sa tuktok na po ito, ha? Sa paanan naman ng burol ay isang water park na may malaking swimming pool. Ito, sa paanan naman ng burol. Hindi hinarang ang pagpasok namin ng Sagbayan Peak Resort. Pero pagkatapos ng ilang minuto, sinabihan kaming ayaw nilang magpapasok ng media kaya't lumabas na kami ng resort. Isa ito sa mga resort at pasilidad na sinisilip ngayon ng DENR at DILG. Naku po. Sa ngayon, ang Ayan, no? malinaw ay mga umano'y paglabag ng Captain's Peak. Looking at this, it's very possible that all of this will have to be demolished and restored. Patay tayo dyan. Mukhang madidemolish nga, mga sangkay. So, papaano na po yan? Paano yung titulo ng lupa nila? No? Kaya nga lang, sabi pa nga nang nag-advise sa akin noon, siguraduhin natin na pag nagnenegosyo tayo, lagi nating kakampi ang gobyerno. Dahil once nakalaban nyo ang gobyerno, malamang sa malamang, magkakaproblema. Ibig sabihin, lagi dapat kakampi yung batas. Kung ano yung nasa batas, make sure na wala pong naaapakan. Okay, because there is a disturbance in the ecology that should not have happened. So restoration needs to happen. Pagkatapos inspeksyonin ni Loizaga ang Captain's Peak Resort kanina, sabi niya, rerepasuhin lahat ng mga na-isyong ECC, aalamin din ang nag-ooperate kahit wala nito. Ang mga bagong aplikasyon naman ng ECC sa mga legislated protected area. Okay, ang nakapagtataka kasi dyan, mga sangkay, how come na napatayuan po yan ng mga alam naman po ng local government na yan, mga sangkay. Isa sa matatawag na, tama ba yung word natin, protected area? Na dapat iniingatan po yan, mga sangkay. Dinarayo po yan na marami sa mga kababayan natin. At higit sa mga kababayan natin, mga dayuhan, mga sangkay, tumitingin po sila. So, paano nangyari na parang, tingin ko talaga dyan yung LGU, yung dapat sisihin. Yung LGU yung isa sa mayroong kasalanan dyan kung bakit. For me, in my own opinion, analysis, habang tinitingnan po natin itong sitwasyon,
Ang LGU po ang may ano dyan, ang mayroong responsibilidad. At biruin yung mga sanggay, matatagal na po ito na naipatayo. At hindi lang isa, marami pa pong mga resort pala ito. Isa lamang po ang nabisto. Alam nyo, kasalanan ng uploader na ano yun eh. Kasalanan po ng isang vlogger na nag-upload ng isang video na may mga drone shot. Pinakita pa po yung ano, yung buong area. Ayun, nagkabisto-bisto tuloy mga sangkay. Ngayon, ang problema dyan, i-demolish. Pero ang isa sa tanong dyan, paano nagkaroon sila ng papel? Ng ano, ng approval mula sa, yung iba ata may ano pa eh. Galing sa DENR, if I'm not mistaken. Siyempre, galing din sa LGU bago pumunta dun sa DENR. Ganun kasi talaga mga sangkay. Minsan dito sa Pilipinas, napapaikot eh. Napapaikot. Pag malakas ka kay Yorme, pag malakas ka kay ganito, pwede kang abutan ng approval. Mabigyan ka ng dokumento na approve mula sa kanila. Yan ang kalakaran sa Pilipinas, mga sangkay. Pero ngayon, ayan, nagkakabistuhan. Naguhugasan na nga po ng kamay yung mga ano dyan eh. Ang pagkakaalam ko yung mga opisyal, naguhugas kamay na. Yung iba, umaamin naman, pero kumbaga, sinasabi nila, hindi kasi namin natingnan yung mga papel kung mayroon na silang ganito galing DENR. Tapos yung DENR naman dyan sa probinsya, sasabihin naman, hindi kasi namin alam niyo yung mga sangkay, nagkakasisihan na eh. Pero, dapat kung mayroon dyan kakasuhan, kasama na po dyan yung mga ano. Tama ba? Pwede makasuhan yan mga sangkay. Di tayo expert sa batas. Pero kung mayroon po dyan mapanagot, yun, yung mga involved sa LGU, diba? Especially, kasi baka mamaya may palakasan system kasi nabibigyan po yung mga ganyang klaseng ano, negosyo. Oh. Pwede naman magpatayo ng resort pero wag dito. Gilid, mga sangkay, sa kalsada, maraming buhol po yan. Marami, nakapunta na ako dyan. Marami po talagang lugar na sobrang lawak pa na hindi pa napapatayuan ng istruktura. Any business. Idadaan na sa DENR main office sa halip na sa level lang ng regional office. What's important is, meron different framing tayo. Hindi lang siya ecotourism, but conservation tourism na po tayo. Ayun. Gusto ni DILG Secretary Benher Abalos na magka-moratorium o tigil muna sa pagpapatayo ng mga bagong istruktura. I will definitely propose it. Pending. I will say that right now, whatever we have, check muna natin lahat to. Correct. Tama yun. Check muna lahat. Yung mga, kasi may mga ipapatayo pa raw eh. Ang bira. So, tama yung desisyon na tingnan muna yung mga yung mga gagawing struktura diyan. Mamaya makakasira na naman. Ang bira kasi naabuso kasi biruin niyo kung hindi nagkabistuhan sa isang video, hindi aabot sa ganito. Ito ba ayon ba ito sa batas ngayon? Bagaman di pa pinapangalanan, may inisyal na listahan na raw ang DILG na mga maaaring sampahan ng kaso. Ayan na! Ayan na! Yan na nga ba sinasabi ko, mga sangkay, no? So, sana, idamay na po dyan yung mga involved sa local government. Kasi para hindi na pamarisan. Kasi I'm sure, mayroon yan. Alam po natin yung kalakaran sa Pilipinas when it comes to palakasan system. Dahil nakalusot ang Captain's Peak, parehong sinasabi ng mga kalihim na may mga kailangang baguhin sa Protected Area Management Board. Sa kaso pa ng Captain's Peak, wala daw ang DENR Regional Director nang bigyan ng resort ng Tambi clearance. Ayon na nga po. Ayan na. Yan ang mahirap, mga sangkay, di ba? I'm sure, guys. I'm sure. Meron yan. Merong dyan. Involvement. Kasi, sabi ko nga, meron din kaming ganito, mga sangkay. Pero hawak po ito ng organization or cooperative. But, kinailangan po munang kumuha ng document, approval galing sa DENR. Then next, sa local government. Tapos meron pa nga po sa barangay. Barangay clearance ba tawag dyan, mga sangkay? Basta, kailangan kasi ng mga papel dyan. So, kung hindi dumaan sa proseso itong abay, dapat nga talagang kasuhan kung sino man yung mga involved. No? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, about dito? Tingin nyo ba, dapat na talaga na
ipagiba itong mga resort na ito dyan. Comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel. Ayan po, Sangkay Revelation. Dito nag-upload ako ng mga video about sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa mga propesya at sa Biblia. So kung ito ay isa sa mga gusto nyong content, so gawin nyo i-subscribe, i-click ang bell at i-click nyo rin po yung all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.